Yo, welcome to Pimp Your Food. 150 pesos budget ulam para sa 5 tao. Kasya kaya? Gawin natin. Let's go! Una, dumiretso na agad ako dito sa bawang at sibuyas dahil tayo mga Pinoy, hindi naman talaga nawawala ang pagigisa. Bumili lang ako ng tig-isa kasi medyo may kamahalan. Itong sibuyas, 750 at itong bawang ay 690. Ito naman ang magpapalasa sa ating sabaw. Pork cube, kumuha ko ng isa, 675. At ito naman, Molo Wrappers. 42 pesos, yan na yung pinakamura kaya yan yung pinili ko. Last stop dito sa meat section para sa giniling na baboy, pinili ko lang din yung pinakamura. Ayan, 84 pesos and 33 centavos para sa 332 grams for the total of 147 pesos and 48 centavos. O di ba may sukli pa yung 200 pesos natin. Disclaimer muna, hindi ko na sinama sa computation yung mga condiments tulad ng patis, oyster sauce, asin, paminta, tubig, mantika kasi madalas meron naman tayo niyan sa bahay. So alam niyo na ba kung anong gagawin natin? May idea ba kayo? Malamang meron na kasi nabasa niyo na yung title. Pero ang di niyo alam kung ilang piraso ng wontons ang magagawa natin dito. So nag-mince lang ako ng nabili nating bawang at sibuyas, tapos yung kalahati nun nilagay ko dito sa ating giniling. Naglagay ako ng asin at paminta, tapos itong oyster sauce, kung wala, pwede kayong gumamit ng soy sauce. Haluin lang natin yan ng mabuti. Paano nyo malaman kung masarap na ang inyong giniling? Pwede kayong kumuha ng konting ng mixture, iprito nyo, tapos tikman. Tapos i-adjust nyo na lang kung ano pang kulang. Alright? Eto na, magawa na tayo ng ating wontons gamit itong ating 1 teaspoon. Yan ang ginamit kong pansukat. Tapos hindi ako expert magbalot ng wontons. Kung lagi kayo nanonood sa akin, alam nyo yan. Ng siomai, ng wontons, di ako expert. Pero hindi naman mahalaga kung anong itsura nito. Ang mahalaga lang sealed, no? Silyadong-silyado para hindi lumabas yung ating feelings. Alright, ayan. Itong ginawa ko dito, yung ina-attempt ko. Nanood kasi ako ng tutorial pero hindi ko magaya-gaya, no? Pero wag kayong mag-alala. Practice lang kayo ng practice, makukuha nyo rin tulad yan. O, diba, ang pangit. Pero yan, patuloy ko lang ginawa at ito, sa pang-apat na attempt, ayan, medyo nakuha ko na, ayan, no? Ayan yung shape na hinahabol ko. Sabi kasi ng mga Chinese, swerte daw yan dahil parang kahugis ng gold. Alright, ayan, nakakalahati na tayo. Nabibilang nyo na ba sa inyong screen? May idea na ba kayo kung ilang pirasong wontons ang magagawa natin dito sa halagang 150 pesos? Huwag kayong mag-alala, masasagot din natin yan mabilis na mabilis lang dahil i-forward na natin agad ito. Alright, ayan, huling piraso na ng ating wonton. Ito lang talaga medyo matagal gawin dito, pero mabilis lang yan kung may makakatulong naman kayo sa inyong bahay. Pero the rest na, napakadali lang ng recipe nito. Alright, tapos na tayo. Pwede na tayo mag-proceed sa susunod nating step. Pero bago yan, i-appreciate muna natin yung ating pinaghirapan. O diba, ang dami nating nagawa. Ilan nga ba yan? Nagpakulo lang ako ng tubig dito. Tubig lang, walang ibang halo. And then lalagay na natin ang ating wontons. 10, 20. Yan ang ating first batch. 20 pieces ng wontons. Tapos kapag naglulutangan na, ayan, pwede na natin yan hanguin at set aside. The reason kung bakit hiniwalay ko yung luto kasi yung excess starch, magpapalabo yan ng ating sabaw para hindi cloudy ang ating sabaw. Ayan, di ba? Ayan, nakita nyo, lumabo na yung tubig. Second batch, another 10 pieces at itong panghuli ay 11 pieces. Total na nagawa nating wontons ay 41 pieces. O di ba, napakadami. Sa tingin nyo, ilang tao yung mapapakain nun? O di ba? Ayan, luto na. Pwede nating hanguin. Isa pa palang dahilan kung bakit hiniwalay ko ng luto ang wontons, at least hindi nyo ma-overcook yung wonton wrappers, 'di ba? May control niyo yung pagluluto. Alright, mag-isa na tayo ng ating gagawing sabaw. Gusto ko kapag sa sabaw, gusto ko lasa ko yung toasted na garlic. Kaya nagtutusta ako diyan ng bawang. Tapos magtatabi lang ako ng ilan dahil yan yung gagawin nating toppings mamaya. And then pwede na natin isunod yung natira nating sibuyas. So natira lang natin na bawang at sibuyas yan kanina, no? Hintayin lang natin lumambot. Tapos magbubuhos na ako diyan ng 4 na tasa ng tubig para sa ating sabaw. At syempre, yung binili natin na pork cube, huwag nyo kalimutan, yan ang magpapalasa sa ating sabaw, at konting patis, di ba? Konti lang kasi pwede naman kayo magdagdag ng patis mamaya, no? As you go. Hayaan lang natin matunaw ang pork cube at magbubudbud ako dyan ng pampasarap, vetching. Ayan, kung gaano karami kayo na bahala. Hintayin nyo lang yung kulong-kulo na talaga, tapos pakuluin nyo lang yan ng mga 3 minuto para mag-marry talaga yung mga lasa nila, and then tikman nyo at i-adjust sa inyong kulang. Kapag kulong-kulo na, patayin na yung apoy at ibalik na natin yung ating mga wontons. Ayan,
para hindi nga talaga ma-overcook. Alright, para 'di ba medyo al dente pa yung ating mga wonton wrappers. Ganun lang kadali. And now, look at that. O 'di ba napakadami nating nagawa. 41 pieces ng wontons para sa 150 pesos na budget. Ilang tao mapapakain yan? Kung bibigyan mo ng 8 pieces bawat serving, magpapakain ka ng 5 tao. Diba? At sabaw pa lang yan, ulam na. Pati yung wrapper, naku, kapag sinawsaw nyo yan sa paborito nyong sausawan like chili garlic oil or toyo, kalamansi, talaga namang ulam na yan. No? Diba? Ang dami nating nagawa. Kung meron pa kayong extra budget, masasuggest ko dagdagan nyo to ng dahon ng sibuyas at magdadagdag yon ng another layer ng aroma at lasa sa inyong sabaw. At kung mapapansin nyo, yung 150 pesos ko ay binili ko sa supermarket. Imagine nyo na lang kung sa palengke nyo yan dadalhin. Mas makakamura kayo, tiyak. O diba, para sa marami pang budget recipes, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Mag-follow kayo sa aking Facebook page, Pimp Your Food. I-follow nyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi nyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!